Magandang gabi, sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Sa baryo ng San Marcelo, may isang alamat tungkol sa isang halimaw na lumilitaw tuwing madilim ang paligid, isang nilalang na hindi mo maaring tingnan ng diretso. Ang sinumang makakita sa kanyang mukha ay mawawala at ang katawan nila ay matatagpuan walang ulo sa loob ng 3 araw. Nang bumalik si Lucas, isang dating taga-baryo, upang imbestigahan ang pagkawala ng kanyang kapatid, unti-unti niyang nadiskubre ang madilim na lihim ng kanilang bayan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang investigasyon, napansin niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim at hindi siya sigurado kung matatakasan pa niya ito. Matahimik ang baryo San Marcelo tuwing gabi. Sobrang tahimik na parang walang tao. Pero hindi ito dahil natutulog ang mga tao, kundi dahil walang gustong lumabas sa dilim. Ang sinumang lalabas pagkatapos ng takipsilim ay hindi na muling makakabalik. Nawawala si Ramil. Nagising si Lucas Santiago sa tawag ng kanyang tiyahin, si Tia Felipa. Nanginginig ang boses ng matanda habang pinapaliwanag na hindi umuwi ang kanyang nakababatang kapatid kagabi. Anong oras pa siya umalis? Tanong ni Lucas habang nagsusuot ng jacket. Bago mag-alas 7, sagot ni Tia Felipa. Napatingin siya sa labas, alas 8 na ng umaga. Ibig sabihin, isang buong gabi nang hindi pa umuwi si Ramil. Ang batas sa San Marcelo ay, bawal lumabas kapag sumapit na ang dilim. Huwag na huwag kang titingin sa anino sa loob ng kadiliman. Kung may mawala, huwag mo nang hanapin. Pero si Lucas ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Isa siyang dating mamamahayag sa Maynila at matagal na siyang lumayo sa baryong ito, isang baryong pinaniniwalaang nilalamon ng isang nilalang sa dilim. Ngunit ngayong ang kanyang nakababatang kapatid ang nawala, hindi niya kayang hindi maghanap. Alas 8 na ng umaga. Nagsimula si Lucas sa paghahanap. Ang unang destinasyon niya ay ang bahay ng kaibigan ni Ramil, si Dencio. Ngunit ayon sa pamilya nito, hindi raw nila nakita si Ramil kagabi. Lumipas ang ilang oras ng paghahanap. Nagtanong siya sa bawat kakilala, sa bawat tindahan, sa bawat sulok ng baryo, pero tila nawala na lang sa hangin ang kanyang kapatid. Hanggang sa isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Mang Tomas, ang pinakamatandang residente sa baryo. May dala itong isang itim na panyo, at may malapot na pulang mansa sa gitna. Huwag ka nang maghanap, iho, bulong ng matanda. Kung anuman ang nakita niya sa dilim, wala na siyang balikan. Alas 10 na ng umaga, pagod na si Lucas. Hindi pa rin niya natatagpuan si Ramil. Ngunit nang dumaan siya sa lumang eskinita sa may gilid ng simbahan, may nakita siyang kakaiba. May isang lumang bahay na nakabukas ang pinto. Sa sahig nito, may isang patak ng dugo. At sa loob, may isang anino na gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramil, mahina niyang tawag. Nang pumasok siya sa loob, amoy dugo ang buong paligid. At sa gitna ng silid, may isang katawan na nakaluhod sa dilim. Takot man, lumapit si Lucas. Walang ulo ang katawan. At sa tabi nito, may isang punit na damit. Ang paboritong damit ni Ramil. Sumabog ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa likod ni Lucas. Isang malamig na hininga ang lumapat sa kanyang batok. At bago pa siya makatakbo, isang kamay ang lumabas mula sa dilim at hinila siya papasok. Gabi. Ang ulan ay dumadagundong habang naglalakad si Lucas papalayo sa bahay. Mula sa pagkahimatay at takot, nanumbalik ang kanyang konsentrasyon dahil alam niyang hindi siya nakaligtas sa misteryo ng dilim. Ang mga salita ni Tia Felipa, huwag kang titingin sa anino, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit paano na kung ang anino mismo ang maghahakot sa kanyang kaluluwa? Sa kanyang pagtakbo palabas ng bahay, naramdaman niya ang malamig na presensya sa likod niya. Napalingon siya at sa kislap ng kidlat ay nakita niya. Isang malabong anyo na tila nagmumula sa mismong dilim. Mga pulang mata na tila baga ang init at galit. Mga malalaking kamay na may dugong dumadaloy sa mga daliri. Bago pa man makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Ang sakit ay parang kutsilyo sa kanyang balat, ngunit higit pa sa pisikal, isang hilab ng takot ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang inisip ang mga babala ni Tia Felipa. Laging may katumbas ang bawat galaw sa dilim, sabi nito sa kanya noon, na ngayon ay tila nagiging mabigat na sumpa. Hindi na niya alam kung ang anumang hakbang ay magdadala sa kanya, patungo sa kanyang kaligtasan o patungo sa impyerno ng dilim. Sa pag-ikot ng kanyang ulo, napansin niya ang isang matandang panyo na nakalapag sa lupa. May kakaibang simbolo na nakaukit dito, isang guhit na tila sumasagisag sa kasalanan ng nakaraan. Mabilis niyang pinulot ang panyo at natanong sa sarili, ano ang ibig sabihin nito?
Bumungad sa kanya ang isang malakas na bulong mula sa kailaliman ng kanyang guni-guni. Hindi ka makakatakas, Lucas. Ang nakaraan mo'y maninilag sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila nagmumula sa isang kaluluwa na matagal nang nakatali sa dilim ng baryo. Naalala niya ang matagal ng kwento ni Mang Tomas at ang mga alamat tungkol sa misteryosong halimaw na patuloy na pumapatay sa gabi. Ngayon, tila siya na ang susunod na biktima. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, naramdaman niya ang presensya ng halimaw, ang anino na hindi niya matakasan. Ang bawat tunog ng ulan, bawat patak ng ulan sa bubong ng kahoy, ay nagiging paalala ng napakalalim na kasalanan at kasamaan na bumabalot sa San Marcelo. Sa gitna ng madilim na eskinita, nakarating siya sa isang maliit na simbahan. Doon, nakasalubong niya si Padre Benedicto, na dati niyang matalik na kaibigan. Ngunit ang mukha ng pari ay may bakas ng lubos na pangamba at kalungkutan. Lucas, huwag kang bumalik sa bahay na iyon. Hindi lang doon nawawala ang mga buhay, nawawala rin ang kaluluwa ng sinuman na lumalapit sa kapangyarihan ng dilim, pabulong ni Padre Benedicto, sabay hawak sa kanyang rosaryo. Ngunit tila napapako na ang sumpa sa baryo, at sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ni Lucas na lumalapit na ang kanyang kapalaran. Sa likod ng pintuan ng simbahan, nakikita niya ang isang mahina ngunit nakakatakot na liwanag. Mula roon, tila may dumadaloy na malamig na hangin na puno ng mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi na nagdalawang isip si Lucas. Tinipon niya ang kanyang tapang at lumapit sa ilaw, hinahanap ang anumang bakas ng kanyang kapatid o ng sinumang makakatulong sa kanyang laban. Ngunit ang ilaw ay nagbukas ng isang silid na puno ng mga lumang larawan at mga alaala ng nakaraan, alaala ng mga taong naglaho sa ilalim ng sumpa ng halimaw. Habang inikot niya ang mga larawan, napansin niya ang isang larawan na halos buo ang pisngi, ang mukha ni Ramel. Ngunit sa larawan, may nakasulat sa likod ang mga salita. Sa dilim, hindi ka kailanman magiging buo. Biglang naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang mga boses sa kanyang isipan ay nagsimulang magsalita ng isang sinaunang dasal, habang ang madilim na anino ay unti-unting lumapit sa kanya, handa nang hulihin ang kaluluwa na tila nawawala na sa pag-asa. Malamig, madilim, walang ingay. Tanging ang mahihinang bulong mula sa kawalan ang naririnig ni Lucas. Sa bawat segundo, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang katawan, parang hinihigop siya ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Napapalibutan siya ng dilim, hindi lang ordinaryong kadiliman, kundi isang bagay na may buhay. Ang dilim na nagmamasid, pilit na idinilat ni Lucas ang kanyang mga mata. Naroon pa rin siya sa loob ng lumang simbahan, pero wala na si Padre Benedicto. Padre, mahina niyang tawag, walang sumagot. Biglang lumamig ang paligid, tila may dumaan na hindi nakikitang presensya. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang itim na anino, unti-unting gumagalaw sa dingding, parang usok na may sariling buhay. Nagpalingalinga siya. May naririnig siyang mga boses. Lucas, huwag kang alis. Lumingon ka. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumakbo palabas, pero nakapako ang kanyang mga paa sa sahig. At sa kanya narinig ang mabagal na yabag sa kanyang likuran. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Lucas, nandito ako. Malalim, mababa, at parang basag ang boses na bumulong sa kanyang tenga. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo, at nang makita niya ang nasa likod niya, nakatayo sa harapan niya ang isang nilalang na hindi dapat umiral. Itim ang balat nito, parang sinunog at natutuklap. Pulang-pula ang mga mata, parang apoy na lumalagablab sa loob ng bungo. May ngiti ito, isang malapad, gutay-gutay na ngiti, punong-puno ng matatalas na ngipin. Pero ang pinakakinatatakutan niya, ang kanyang mukha, wala itong anyo. Hindi matao, hindi hayop, parang isang patay na maskara na gumagalaw ng mag-isa. Napaatras si Lucas, pero hindi siya makatakbo. Anong gusto mo sa akin? Sino ka? Sigaw niya. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Bagkus, unti-unti itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay parang bumabagsak na bato sa kanyang dibdib. Parang may mga kamay sa ilalim ng lupa na humahawak sa kanya. At nang dumampi ang malamig na daliri ng nilalang sa kanyang pisngi. Lucas, bumalik ka. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag sa paligid. Napapikit siya sa sobrang liwanag, at naramdaman niyang bumitaw ang mga kamay ng kadiliman. Pagdilat niya, nakita niya si Padre Benedicto, hawak ang isang malaking krus at nakapalibot sa kanya ang isang pabilog na apoy. Masyado ka nang lumapit sa sumpa. Alis tayo rito, bago kanya tuluyang makuha, sigaw ng pari. Lucas, nilingon muli ang nilalang. Ngunit wala na ito. Hingal na hingal si Lucas habang nasa loob ng parsonage, ang kwarto ni Padre Benedicto sa simbahan.
Anong nangyari? Tanong niya. Ano ang nilalang na iyon? Mahigpit ang hawak ng pari sa kanyang krus. Takot ang nasa kanyang mga mata. Ang mukha sa kadiliman, bulong ng pari. Isang halimaw na nilikha mula sa kasalanan ng ating bayan. At ngayon, hinahanap niya ang susunod niyang biktima. Napakagatlabi si Lucas. At paano ko siya matatalo? Mahigpit na tumingin ang pari sa kanya. Hindi mo siya matatalo, Lucas. Dahil may koneksyon ka sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin na may koneksyon ako sa kanya? Nanginginig ang boses ni Lucas habang nakatitig kay Padre Benedicto. Ang matandang pari ay hindi nagsalita agad. Huminga ito ng malalim bago tumingin kay Lucas na parabang alam niyang may isang matinding lihim ang kanyang sasabihin. Lucas, hindi ka taga rito. Muling bumigat ang paligid. Tila nanlamig ang buong kwarto habang bumubulong ang hangin mula sa labas. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lucas. Bakit mo sinasabing hindi ako taga rito? Dito ako lumaki at dito ka pinalaki, putol ng pari, pero hindi ka ipinanganak dito. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang may isang bahagi ng kanyang utak ang biglang nagising, isang alaala na hindi niya maalala noon. Lucas, nagpatuloy si Padre Benedicto, isa ka sa mga huling batang isinilang bago, tuluyang naglaho ang huling pamilya ng sumpa. Matagal nang may alamat sa San Marcelo. Isang kwento na hindi tinuturo sa eskwelahan, hindi binabanggit sa mga bata, at mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang magtanong. Ang kwento ng pamilyang Santiago. 3 henerasyon na ang lumipas, ngunit may isang pamilya ang biglang naglaho mula sa San Marcelo. Ayon sa matatanda, sila ang pinag-ugatan ng sumpang bumabalot sa baryo. Sinasabing sila ang mga anak ng kadiliman, mga inapo ng isang nilalang na hindi dapat umiral sa mundo ng tao. At ngayon, may isang bagay na malinaw kay Lucas. Ang apelido niya ay Santiago. Pakiramdam niya'y bumagsak ang buong mundo niya. Hindi imposibleng ako, hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi na ito tungkol sa paniniwala. May isang bagay na mas nakakatakot. Kung totoo ang sinasabi mo, nilingon niya ang pari. Kung may koneksyon ako sa kanya, ibig sabihin, ako ang hinahanap niya. Tahimik na tumango si Padre Benedicto. Hindi kanya basta-basta papatayin, Lucas. Anong? Gusto niyang ipasa sa iyo ang sumpa. Napapikit si Lucas. Lumalalim ang kanyang paghinga. Hindi na ito isang ordinaryong pagkawala ng kanyang kapatid. Ito ay isang mas malalim na sikreto na matagal nang itinatago sa kanya. Pero bago siya makapagsalita, may biglang kumatok ng malakas sa pinto ng parsonage. Napatingin silang dalawa. Lucas. Isang paos na boses ang narinig nila mula sa labas. Nagkatinginan sila ng pari. Hindi ito isang ordinaryong bisita. Mas malakas na ang katok ngayon. Pilit na lumapit si Lucas sa pinto at sinilip kung sino ang nasa labas. At sa ilalim ng madilim na langit, sa malamig na hangin ng gabi, naroon si Tia Felipa, at duguan ang kanyang mga mata. May malakas na katok. Lucas, buksan mo ang pinto. Nanginginig si Lucas habang nakatitig sa kanyang Tia Felipa, ang babaeng nagpalaki sa kanya. Pero ngayon, hindi na ito ang parehong tiyahin na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, waring puno ng dugo. Dahan-dahang dumaloy ang likidong pula sa kanyang pisngi, parang umiyak ng dugo. Sa likuran niya, si Padre Benedicto ay mahigpit na hawak ang kanyang cross. Lucas, huwag mong buksan ang pinto. Ngunit naramdaman ni Lucas ang matinding pag-alinlangan. Ito ang kanyang tiyahin, ang nag-aruga sa kanya mula pagkabata. At ngayon, nasa labas ito at humihingi ng tulong. Lucas, hindi ko na kaya. Humihikbi si Tia Felipa mula sa labas. Nasaktan ako, pinahirapan ako, huwag mo akong hayaang kunin nila. Mas malakas ang katok. Lucas, anak, tulungan mo ako. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng parsonage. Napaatras si Lucas. Pakiramdam niya, parang may isa pang presensya na naroon. Padre, mahinang bulong niya. Si Tia, nasasaktan siya. Ngunit tumitig lang si Padre Benedicto sa kanya. Hindi na siya ang dating Tia Felipa mo. Bago pa makagalaw si Lucas, biglang tumigil ang katok sa pinto. Tahimik, isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Lucas at sumilip sa maliit na bintana sa tabi. Wala na si Tia Felipa. Ngunit may napansin siya sa lupa. Dugo. Isang mahaba, makapal na bakas ng dugo ang patuloy na dumadaloy pababa ng hagdan. At sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng buwan, may isang madilim na anino ang nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. At pagkatapos, unti-unting lumingon ito. Nang makita ni Lucas ang mukha nito,
Isang sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na hinatak ni Padre Benedicto si Lucas palayo sa bintana. "Huwag mong titigan," sigaw niya. Ngunit huli na. May naramdaman si Lucas. Parang may isang matinding malamig na puwersa ang dumaan sa kanyang katawan. Parang may dumaloy sa kanyang dugo, isang sumpang hindi niya alam na nasa kanya na pala. Nang humarap siya kay Padre Benedicto, namutla ang pari. "Lucas," mahina ang tinig nito. Nagising na siya. "Sino?" sigaw ni Lucas. Napatingin ang pari sa madilim na bintana, at sa kanya binulong ang pangalan ng nilalang. Ang muka sa kadiliman. Mula sa labas, may narinig silang isang malalim na halakha. Isang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Lucas," isang pabulong na tinig ang dumaan sa hangin. "Malapit ka nang maging isa sa amin." Biglang may naramdaman si Lucas sa kanyang kamay. Mainit, dumudugo. Nang tiningnan niya ito, ang kanyang sariling palad ay nagkaroon ng kakaibang marka, isang itim na bilog na parang mata. At mula sa loob ng dilim, may lumitaw na isang pares ng pulang mata na nakatingin mismo sa kanya. "Ikaw ang susunod, Lucas. Ikaw ang susunod, Lucas." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang nakatitig siya sa kanyang palad. Ang itim na bilog na parang mata ay unti-unting lumalabo, parang nagtatago, pero alam niyang hindi ito ordinaryong sugat. Malamig ang silid, tahimik. Pero pakiramdam ni Lucas, hindi na siya nag-iisa. Sa bawat sulok ng dilim, may isang aninong nagmamasid. Nanginginig ang kamay ni Lucas nang pilit niyang pinunasan ang marka sa kanyang palad. Ngunit hindi ito natanggal. Parang bahagi na ito ng kanyang balat. "Padre," bulong niya, hindi makatingin ng diretso sa pari. Ano ang ibig sabihin nito? Mahigpit na napakapit si Padre Benedicto sa kanyang rosaryo. "Lucas, ito ang unang palatandaan." "Palatandaan ng ano?" Napabuntong hininga ang pari. "Na hindi mo na matatakasan ang sumpa." Nagdesisyon si Lucas na magpahinga. Gustuhin man niyang umalis, hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. At kung totoo ang sinabi ni Padre Benedicto, kung nasa kanya na ang sumpa, mas delikado kung haharapin niya ito nang hindi niya alam ang buong katotohanan. Pero paano ka makakatulog kung alam mong may nakamasid sa'yo? Pinikit ni Lucas ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang palipasin ang takot. Ngunit sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng pulang mata sa dilim. At sa isang iglap, kinain siya ng bangungot. Ang bangungot, dilaw ang langit, pula ang lupa. May isang bahay na nasusunog sa gitna ng kakahuyan. At sa tapat nito, may isang bata. Pamilyar ang itsura nito. Itim ang buhok, matangkad para sa kanyang edad. Hawak nito ang kamay ng isang babae, isang ina. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang bata ay umiyak ng dugo. Ang babae ay walang mukha. At mula sa dilim, may isang halimaw na dahan-dahang lumalapit sa kanila. "Lucas, kilala mo ako. Balik ka sa akin." Biglang nagising si Lucas. Hinihingal, pawis na pawis. Tila may mabigat na kamay na nakadagan sa kanyang dibdib. Tumalon siya mula sa higaan at naghanap ng tubig. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang salamin, may duguang marka sa kanyang noo. Parang may humawak sa kanya habang natutulog. At sa kanyang balikat, may bakas ng daliri, pero hindi ito kanya. "Padre," pasigaw niyang tinawag ang pari. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto, wala ito. Tahimik ang buong simbahan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang huni ng mga kuliglig at ang malamig na hangin na umiihip mula sa labas. Hanggang sa marinig niya ang isang tunog, isang mabagal na. Mula sa dulo ng pasilyo, may isang anino na papalapit sa kanya. At sa sumunod na segundo, bumukas ang lahat ng ilaw sa simbahan. At bumagsak ang isang duguang katawan sa harapan niya. Napaatras si Lucas. Huminto ang kanyang paghinga. Sa sahig, nakahandusay si Padre Benedicto, duguan. Malalalim ang sugat sa kanyang dibdib, tila sinaksak ng napakaraming bises. Ngunit ang pinakanakakatakot, wala na siyang mga mata. Para bang may humigop nito mula sa kanyang bungo. At sa kanyang bibig, may nakaipit na piraso ng papel. Nanginginig si Lucas habang dahan-dahang binunot ang papel mula sa labi ng pari. Sa kanyang panghihilakbot, may isang pangalang nakasulat doon. Lucas Santiago. At sa likod ng papel, isang babala. "Isa ka na sa amin." Nanlalamig ang mga daliri ni Lucas habang hawak ang duguang papel. Mula sa harapan niya, nakahandusay si Padre Benedicto. Wala ng buhay, wala ng mga mata. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganitong klaseng brutalidad. Ang mga kandila sa simbahan ay isa-isang namatay. Ang paligid ay unti-unting binalot ng kadiliman. At mula sa sulok ng altar, isang bulong ang narinig niya. "Lucas, dumating ka na rin."
Dahan-dahang lumingon si Lucas. Parang bumibigat ang kanyang katawan, parang may hindi nakikitang kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa dilim. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang isang anino na dahan-dahang lumilitaw mula sa dingding. Unti-unti itong nagkakabuo, una ang mga kamay, pagkatapos ang katawan, hanggang sa lumitaw ang isang mukhang hindi tao. Maputla ang balat nito, kulay abong parang bangkay. Wala itong mata, pero alam mong nakatingin ito sa'yo. Ang ngiti nito ay pilit, mahaba, at punong-puno ng matatalas na ngipin. Huwag kang lalapit, sigaw ni Lucas. Ngunit hindi ito sumunod. Bagkus, unti-unti itong lumapit sa kanya, marahan, parang hindi nagmamadali. At sa sumunod na segundo, sumabog ang isang matinding ingay sa paligid. Lucas, tumakbo ka. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nag-isip si Lucas. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan, kahit napakiramdam niya ay may humahabol sa kanya mula sa likuran. Naririnig niya ang kanyang sariling paghinga, mabigat, mabilis, puno ng takot. Pero sa bawat hakbang niya, naririnig din niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang tenga. Lucas, hindi mo na ako matatakasan. Lumingon siya sandali. At sa kanyang likuran, isang malaking anino ang gumagapang sa sahig, bumabalot sa paligid niya. Parang buhay na itim na usok na gustong lamunin ang kanyang buong katawan. Hindi ako sasama sa'yo, sigaw niya habang pilit na tumatakbo. Ngunit sa sumunod na segundo, madilim na kamay ang biglang sumunggab sa kanya. Muling lumubog si Lucas sa kawalan. Parang bumagsak siya sa isang napakalalim na hukay, pero hindi ito isang ordinaryong lugar. Itim ang lahat sa paligid. Walang langit, walang lupa, tanging kadiliman lamang. At sa gitna ng dilim, isang lumang bahay ang nakatayo. At doon, sa loob ng bahay, may nakita siyang isang batang lalaki. Nakatalikod ito, nakatayo sa harap ng isang salamin. Dahan-dahang lumapit si Lucas. Sino ka? Tanong niya. Ngunit nang humarap sa kanya ang bata, napaatras siya sa matinding takot. Mukha niya ang nakita niya. Isang mas batang bersyon niya. At umiyak ito ng dugo. Lucas, bakit mo kami iniwan? Nagising si Lucas na hingal na hingal. Natagpuan niya ang sarili niya sa gitna ng kakahuyan. Walang maalala kung paano siya nakarating doon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Ang kanyang mga damit ay may bahid ng dugo. Hindi niya alam kung kanino galing. At sa harapan niya, may isang lumang bahay. Ito ang bahay sa kanyang bangungot. Ang bahay na tila tinatawag siya pabalik. Ang bahay kung saan nagsimula ang lahat. At sa loob ng bahay, isang matandang babae ang nakatayo sa dilim. Maputla, payat, halos walang buhay. Tumingin ito sa kanya at bumulong. Lucas, anak, bumalik ka na sa tahanan natin. Nakayuko ang matandang babae, nakatayo sa may pintuan ng lumang bahay. Punit ang kanyang lumang saya, maputla ang balat, parang matagal nang hindi nakakita ng araw. Ang kanyang mga mata ay itim na parang kailaliman. Walang puti, walang liwanag, parang butas na diretso sa kawalan. Siya ba ang kanyang ina? O isa lamang siyang multo ng nakaraan? Gusto mang umatras ni Lucas, hindi niya mayalis ang tingin sa matanda. Pakiramdam niya totoo ang sinasabi nito. Na may isang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit niyang kinalimutan at ngayon ay bumabalik na. Sino ka? Halos hindi niya may buka ang bibig. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Lumulutang ang kanyang hakbang, hindi man lang naririnig ang tunog ng kanyang mga paa sa lupa. Ako ang iyong ina, anak. Mahina at basag ang kanyang tinig. At ito ang tahanan mo bago kanila kinuha sa akin. Kinuha. Napakunot ang noo ni Lucas. Anong ibig niyang sabihin? Mula sa likod ng matanda, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Ang loob nito ay madilim, marumi, puno ng alikabok. Ngunit sa kabila ng kadiliman, may isang bagay na nagbigay ng kakaibang kilabot kay Lucas, mga larawan. Nakadikit sa pieder ang maraming itinapong larawan. Mga lumang litrato, natatakpan ng mansa ng dugo at kupas na tinta. At nang lapitan niya ito, naroon ang larawan ng isang batang lalaki, mukhang pamilyar. Nasa tabi niya ang isang babae, nakangiti, may hawak na bata sa kanyang bisig. At sa likod nila, isang aninong nakatayo, walang mukha. Ang batang lalaki, siya yon. Biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay bumigat, parang isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot sa bahay. Humagbang palapit si Lucas sa matanda. Ano ang nangyari sa akin? Dahan-dahang ngumiti ang matanda, isang malungkot at nakakatakot na ngiti. Itinakwil ka nila, anak. Kinuha ka nila mula sa akin at tinuruan kang kalimutan kung sino ka talaga. Mas lumakas ang hangin sa paligid. Narinig ni Lucas ang mahihinang iyak ng bata. At saka nagpatuloy ang matanda. Dahil ikaw ang huling tagapagmana ng ating lahi.
Parang umikot ang mundo ni Lucas. Biglang bumalik ang mga piraso ng alaala sa kanyang isipan. Isang bahay na nasusunog, isang babae na sumisigaw ng kanyang pangalan, at isang lalaking may hawak sa kanya, pilit siyang inaalis mula sa kamay ng kanyang ina. Hindi niyo pwede kunin ang anak ko. Wala siyang linalaman sa sumpang ito. At pagkatapos, madilim na lahat, bumalik si Lucas sa kasalukuyan. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Bakit nila ako kinuha sa'yo? Humakbang palapit ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang pisngi, malamig ang kanyang kamay. At sa kanya binulong ang sagot na nagpabago sa lahat. Dahil gusto nilang patayin ka, bago ka magising. Dahil gusto nilang patayin ka, bago ka magising. Nanigas ang katawan ni Lucas sa narinig niyang sagot mula sa matanda. Dahan-dahan siyang napaatras, habang patuloy na bumibigat ang paligid. Patayin ako, halos hindi niya may tuloy ang tanong. Ngumiti ang matanda, isang malungkot ngunit nakakatakot na ngiti. Matagal ka nang itinakdang mawala, anak, pero nakaligtas ka. Unti-unting lumapit ang matanda. Pakiramdam ni Lucas ay may isang puwersa sa paligid na pilit siyang pinaparalisa. Matagal nang may sumpa sa pamilyang ito, nagsimula ang matanda. Dati, ang ating lahi ay hindi ganoon kalakas. Kami ay tahimik na namumuhay hanggang sa may isang gumawa ng kasalanan. Anong kasalanan? Bulong ni Lucas. Huminto ang matanda. Tumingala ito, parang pilit inaalala ang isang madilim na nakaraan. At saka nito sinabing, pinili niyang mahalin ang isang tao. Marahan nitong hinawakan ang pisngi ni Lucas. Hindi tayo itinakdang makihalo sa tao, pero ginawa niya. Lumunok si Lucas. Anong nangyari pagkatapos? Napalalim ang tingin ng matanda. Isinumpa siya. Ng sino? Ng ating lahi. Nanginginig na napaatras si Lucas. Ang ibig mong sabihin, tayo ay hindi na tao. Hindi tayo tulad nila, Lucas. Mahinang bulong ng matanda, ngunit bawat salita ay parang bumabalot sa utak niya. Tayo ay mga bantay ng dilim. Hindi makapagsalita si Lucas. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito o isa lamang itong panaginip. Pero ang katawan niya, ang sarili niyang dugo, pakiramdam niya ay unti-unting nag-apoy. Parang unti-unti siyang nagigising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. At sa kanya naalala ang sinabi ni Padre Benedicto. Ikaw ang susunod na magmamana ng sumpa. Biglang nagpakawala ng isang matinis na sigaw ang matanda. Napapikit si Lucas at nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang bumalot ang kadiliman sa buong bahay. Ang katawan ng matanda ay nagbabago, naging mas mahaba ang kanyang mga daliri, mas matalim ang kanyang mga kuko. At sa loob ng kanyang mga mata, may lumitaw na pulang apoy. Lucas, mahinang tawag nito. Panahon na para gisingin mo ang iyong tunay na anyo. At bago pa siya makatakbo, biglang sumunggab ang matanda at hinawakan siya sa lig. Bitiwan mo ako. Nagpumiglas si Lucas, pero masyadong malakas ang kapit ng matanda. Nararamdaman niyang unti-unting uminit ang kanyang dugo. May isang bagay sa loob niya ang pilit bumabangon. Tanggapin mo ang kapangyarihang itinakda sa'yo, sigaw ng matanda. At sa isang iglap, biglang sumabog ang kadiliman. Napatumba si Lucas sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig, pakiramdam niya'y wala na siyang kontrol. Hanggang sa makita niya ang sarili niya sa sirang salamin. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, itim na parang bangin. Ang kanyang balat ay naging mas maputla, halos parang patay. At sa kanyang bibig, may tumutubo, matatalas na ngipin. Hindi, ano ito? Napahawak siya sa kanyang mukha. Hindi ito panaginip. Siya ay hindi na tao. Hindi na siya tao. Nanginginig si Lucas habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa sirang salamin. Ang kanyang mga mata ay itim na parang kailaliman. Ang kanyang balat ay maputlang puti, halos parang patay. At sa kanyang bibig, tumubo ang matatalas na ngipin, mga pangil na tila uhaw sa laman. Ano ito? Halos hindi siya makapagsalita. Naririnig niya ang tunog ng sarili niyang paghinga, mabigat, mabagal, parang isang hayop na handang umatake. Sa likuran niya, tumawa ng mahina ang matandang babae. Tapos na ang pagiging tao mo, anak. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Hindi na ito mukhang mahina o matanda. Sa ilalim ng anino, nakita ni Lucas ang tunay nitong anyo. Ang balat nito'y nangingitim na parang sinunog. Ang mga mata nito'y parang dalawang nagliliyab na butas. At ang ngiti nito'y pilit na bumuka, ipinapakita ang matatalas na ngipin. Matagal ka nang itinakda, Lucas. Pilit ka nilang pinalayo sa akin. Pinilit nilang gawing tao ang isang tulad natin. Mas lalo siyang nanlamig sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Hindi ka lumaki sa tunay mong pamilya, bulong ng matanda.
Huwag mong isipin na ang buhay mo ay ordinaryo. Ikaw ay isinilang sa dugo ng dilim. Nagsimula nang bumalik ang mga alaala. Isang bahay na sinunog sa gitna ng gabi. Isang babaeng umiyak habang hinuhugot siya mula sa mga kamay nito. At isang lalaking may dalang itak, sigaw ng sigaw ng, "Patayin natin siya bago pa siya magising." Napaatras si Lucas, halos mawalan ng balance. Hindi ako isa sa inyo. Isa akong tao. Lumaki akong normal. Walang ganito. Normal, muling tumawa ang matanda. Huwag kang magbiro, anak. Kaya mong marinig ang bulong ng dilim, hindi ba? Napahinto si Lucas. Totoo yon. Simula pagkabata, lagi niyang naririnig ang mga aninong bumubulong sa kanya. Pero palagi siyang pinagsasabihan ni Tia Felipa at Padre Benedicto na wag niyang pakinggan. Ngayon niya lang naisip, bakit nga ba kailangan niyang iwasan ang isang bagay na tila bahagi na ng kanyang sarili? Biglang lumakas ang hangin sa loob ng lumang bahay. Muling bumigat ang kanyang katawan. "Lucas," bulong ng matanda, "tanggapin mo ang iyong kapalaran." At noon, naramdaman niya ito. Parang may isang boses sa loob ng kanyang isipan na gustong lumabas. Isang halimaw na pilit na nakulong sa loob niya sa mahabang panahon. At ngayon, handa na itong magising. "Bitawan mo ako." Ngunit ngumiti lang ang matanda. "Hindi kita bibitawan, anak. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng kadiliman." At bago pa siya makalaban, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Napahawak si Lucas sa kanyang katawan, parang may isang apoy na lumiliyab sa loob niya. Ang kanyang balat ay kumakapal. Ang kanyang mga mata ay tuluyang naging itim, parang walang kaluluwa. At ang kanyang mga kamay, unti-unting lumalaki, lumalakas, parang hindi na ito kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng sarili. Parang siya ay nagiging isang bagay na hindi niya gusto. Dahan-dahang lumapit ang matanda, itinapat ang kanyang noo kay Lucas. "Ikaw ang pipili, Lucas. Tatanggapin mo ba ang tunay mong anyo? O pipiliin mong mamatay bilang isang taong hindi naman talaga ikaw? Tatanggapin mo ba ang tunay mong anyo? O pipiliin mong mamatay bilang isang taong hindi mo naman talaga ikaw?" Tumagos sa utak ni Lucas ang tanong na iyon. Ang katawan niya ay nanginginig. Ramdam niya ang pagbabago. Parang may isang nilalang sa loob niya na gustong kumawala. Ang kanyang balat ay lumalamig. Ang kanyang mga mata ay tuluyang bumalot sa itim. At ang kanyang mga kamay, hindi na kanya. Hindi. Napahawak siya sa ulo niya, pilit na lumalaban sa hindi may paliwanag na puwersa. Pero mula sa sulok ng lumang bahay, nakangiti lang ang matanda. "Hindi mo na sila maloloko, Lucas. Ikaw ay isa sa amin. Isa kang nilalang ng dilim." Nanginginig ang mga tuhod ni Lucas. Pakiramdam niya ay bumabagsak siya sa kailaliman ng isang bangungot. Pero nang sumilip siya sa sirang salamin, isang bagay ang hindi niya matanggap. Ang aninong nakikita niya ay hindi na tao. Ang katawan niya ay balot ng itim na ugat. At sa kanyang likuran, may gumagapang na mga anino, parang may sariling buhay. "Ano ako?" bulong niya. Ngunit ang mas nakakakilabot, hindi lang siya ang nasa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng kanyang isipan, may isang boses na nagising. "Matagal na kitang hinihintay, Lucas." Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Narinig niya ang alulong ng mga aso sa malayo. Parang may isang bagay na nagbukas, isang pinto patungo sa isang mundo na hindi niya nakikita noon. At doon niya naunawaan. Hindi lang basta sumpa ang nasa dugo niya. Isinilang siya upang maging isa sa pinakamatinding halimaw na kinatatakutan ng San Marcelo. At ngayon, unti-unti siyang nagigising. Sa loob ng kanyang isip, dalawang tinig ang naririnig niya. Isang boses mula sa liwanag, "Labanan mo, Lucas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman." At isang boses mula sa dilim, "Tanggapin mo ang kapangyarihang itinakda sa'yo. Ikaw ay hindi mahina." Huminga siya ng malalim. Ano ang dapat niyang piliin? Ang tao sa kanya o ang halimaw na gustong kumawala? Biglang lumindol sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang lumang bahay ay nagsimulang mabiyak. Ang matanda ay napangiti. "Oras mo na, Lucas." Biglang humampas ang isang matinding anino mula sa loob ng bahay, isang itim na usok na lumamon sa kanyang katawan. At sa isang iglap, lahat ng ilaw ay namatay. Muling dumilim ang mundo. Dilim. Walang tunog. Walang galaw. Si Lucas ay hindi na sigurado kung gising pa siya o patay na. Parang lumulutang siya sa isang walang katapusang kawalan. Ang kanyang katawan, hindi na niya maramdaman. Ang kanyang isip, may dalawang tinig na patuloy na nag-aaway. "Labanan mo. Bumalik ka. Huli na ang lahat. Ikaw ang susunod." At sa loob ng kanyang isipan, may isang anino ang unti-unting lumalapit. Isang nilalang na wala ng hugis.
Isang mukha na hindi mo pwedeng tingnan ng direkta. Dahil ang sinumang makakita nito ay hindi na makakabalik. Biglang nagising si Lucas, humihingal, pawis na pawis. Nakita niyang nasa gitna siya ng gumuhong bahay. Mga sirang kahoy, alikabok, at abo ang nagkalat sa paligid. Ngunit ang mas nakakatakot, wala na ang matandang babae. At sa kanyang harapan, nakatayo ang isang itim na anyo. May habay itong 6 na talampakan. Ang balat nito ay parang usok na hindi mo masulyapan ng buo. At ang mga mata nito, pulang-pula, walang kaluluwa. Lucas, mahinang tinig ang lumabas mula sa nilalang. Nagising ka na rin. Napaatras si Lucas, nanginginig ang buong katawan. Sino ka? Bulong niya. Mula sa dilim, dahan-dahang ngumiti ang nilalang. Ang bibig nitong puno ng matatalas na ngipin ay unti-unting bumuka. Ako ang una at ikaw ang susunod. Ano? Hindi niya natapos ang tanong. Sa isang iglap, lumipad ang nilalang papunta sa kanya. Hindi naglalakad, kundi parang dumudulas sa hangin. Hawak ng halimaw ang kanyang mukha, at sa isang iglap, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang ulo. Isang bata, umiyak sa gitna ng kagubatan. Isang ina, pilit siyang tinatakpan mula sa isang grupo ng mga lalaki na may hawak na sulo. At isang sigaw, isang pakiusap na hindi niya naalala. Itago mo siya. Hindi pa siya handa. Itago mo siya. At pagkatapos, sunog. Isang lumiliyab na bahay. Isang bayan na nagtatakbuhan. At isang lalaki na humahawak ng itak, papalapit sa kanya. Patayin na natin siya bago pa lumaki. Muling bumalik ang ulirat ni Lucas. Halos matumba siya sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Ano ang pinakita mo sa akin? Ngumiti ang nilalang. Ang totoo mong nakaraan. Ang dahilan kung bakit kay tinago. At kung bakit kailangan mong tanggapin ang kadiliman. Mabigat ang hininga ni Lucas. Pilit niyang pinakikiramdaman ang kanyang sarili, ang kanyang balat, ang kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi na siya tao. Naglakad palapit ang nilalang, unti-unting bumabalot sa paligid ang usok ng kadiliman. May 2 landas kang pwedeng tahakin, Lucas. Labanan mo ako at subukang manatiling tao, pero alam mong hindi ka na kailanman magiging katulad nila. O tanggapin ang kapangyarihang dapat ay sayo, at maging isa sa pinakamalalakas sa lahi natin. Hindi. Nanginginig ang boses ni Lucas. Hindi ko ito pinili. Ngunit ikaw ang napili. At sa sumunod na sandali, isang itim na kamay ang dumampi sa kanyang dibdib. Dumiretso ang kadiliman sa kanyang puso. At doon niya naramdaman ang tunay na desisyon. Pumili ka, Lucas. Maging halimaw o manatiling isang patay na tao. Ramdam niya ang lamig na gumagapang mula sa itim na kamay na nakadikit sa kanyang dibdib. Parang may isang puwersang pilit, hinihila ang kanyang kaluluwa papunta sa kawalan. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi na niya matatakasan ang katotohanan. May dugo ng kadiliman sa kanyang ugat. At ngayon, handa na itong gumising. Hindi ko ito pinili. Mahina ngunit mabigat ang boses ni Lucas. Ngunit ngumiti lamang ang nilalang. Ngunit ikaw ang napili, Lucas. Noon pa man. Napapikit siya. Naririnig niya ang sarili niyang puso. Hindi na ito tumitibok tulad ng dati. Para bang ibang bagay na ang pumalit sa kanyang laman. At saka sumabog ang isa pang alaala sa kanyang isipan. Isang batang umiyak sa loob ng isang bahay na nasusunog. Isang sigaw mula sa labas, mga tao, nagtitipon sa ilalim ng buwan. At isang tinig na pumipigil sa kanila. Huwag niyo siyang patayin. Hindi niya kasalanan. At nang lumingon siya sa bintana, nakita niya ang mukha ng taong nagtatanggol sa kanya. Si Padre Benedicto. Biglang nagbalik ang ulirat ni Lucas. Nanlabo ang kanyang paningin habang bumibigat ang kanyang paghinga. Padre, alam niya ang lahat. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang naalala ang dahilan kung bakit siya lumaki sa San Marcelo. Hindi siya ulila. Hindi aksidente ang pagdating niya sa baryo. Siya ay itinago upang hindi siya makita ng halimaw. Ngunit huli na ang lahat. Natagpuan na siya. Lucas. Muling bumigat ang tinig na nilalang sa kanyang harapan. Matagal na akong naghihintay sa'yo. Tanggapin mo ang kapangyarihan mo. Napalunok si Lucas. Alam niyang hindi na siya maaring bumalik sa dati. Pero kaya ba niyang tanggapin ang kapalarang nais ipataw sa kanya? Maaari ba siyang maging halimaw? O maaari ba niyang labanan ang sarili niyang dugo? Mula sa itim na ulap sa kanyang paligid, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Lucas, anak, huwag mong hayaan na makontrol ka ng dilim. Nanlaki ang mga mata niya. Boses iyon ng kanyang ina. Napatingin siya sa isang sulok, at doon, sa loob ng anino, nakita niya ang isang hugis ng babae. Maputla, mahina, ngunit naroon pa rin.
Lucas, hindi ka isinilang upang maging halimaw. May mas malakas pang puwersa kaysa sa kadiliman. Ano yon? Sigaw ni Lucas. Ngumiti ang babae. Ang pagpili. Napatigil siya. Hindi mo kailangang maging alipin ng dugo mo, anak. Hindi mo kailangang sundin ang kapangyarihang ayaw mong tanggapin. Dahil kahit pa anong mangyari, ikaw pa rin ang pipili na magiging kapalaran mo. Dahan-dahang lumakas ang tibok ng puso ni Lucas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang lumaban. Itinulak niya palayo ang kamay na nilalang sa kanyang dibdib. Muli siyang bumalik sa sarili niyang diwa. Hindi. Nagulat ang halimaw. Hindi ko kailangan ang kapangyarihan mo. Hindi ko kailangan ang dilim mo. Muling nagsalita ang boses ng kanyang ina. Ikaw ay may sariling desisyon, Lucas. Huwag mong hayaang pilitin ka ng kahit sino. At doon niya napagtanto. Hindi niya kailangang maging halimaw. Dahil kaya niyang labanan ang dilim mismo. Umangat ang usok ng kadiliman mula sa lupa. Ang nilalang sa kanyang harapan ay unti-unting lumalayo. Nagkamali ako sa'yo, Lucas. Akala ko handa ka na. Pero babalik ako, at sa susunod, wala ka ng pagpipilian. At sa isang iglap, nawala ang anino sa harapan niya. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman pa rin niya ang kadiliman sa kanyang katawan. Pero hindi na ito ang may kontrol. Siya na ang may hawak sa sarili niyang kapalaran. At habang nakatingin siya sa lumang bahay, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May babalik, may susubok ulit na kunin siya. At may isang mas malalim pang misteryo sa kanyang nakaraan na kailangan niyang tuklasin. Ngunit isang bagay ang sigurado niya ngayon. Hindi siya magiging alipin ng kadiliman. Itutuloy